Yo, Germs! Good morning! Good morning! Good morning! Tayo ay nagbabalik para sa panibagong motovlog dito sa ating channel, JR Motowork. Welcome po sa inyong lahat dito sa aming channel. Palakpakan naman yan! Woo! For today's episode, pag-uusapan naman natin ang napaka-importanting bagay sa ating mga motor, especially sa mga bagong motor ngayon, mga bagong labas, mga bagong motor na sobrang seselan sa mga bagay-bagay. Pero bago tayo dumako sa topic natin ngayong umaga, papasalamatan ko muna yung mga masusugid nating subscriber dyan. Maraming salamat po sa inyo. Road to 5,000 subscriber na tayo. At abangan nyo kapag nag 5,000 tayo. Baka lang pag sinuwerte tayo, or baka magkaroon tayo ng budget, magpaparabol tayo ng spider helmet. Kaya palakpakan tayo yan. Woo! Kapag nagkaroon tayo ng budget, pag nagkaroon tayo ng extra na pera, o subukan natin mamigay ng helmet para sa mga subscriber natin na walang sawang sumusuporta sa atin. For the meantime, dito muna tayo sa 5th episode ng mga payo ni Kuya Germs. Welcome po sa inyong lahat dito sa series natin dito sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayong umaga, walang iba kundi wiring. Marami kasi sa ating mga nakamotor ngayon, mga bagong motor, mahilig magpakabit ng mga aux light, kagaya niyan. Ayan. Tapos syempre busina. So yung mga yan, madadali lang ikabit yan. Kahit sino kayang paganahin yan. Kahit baguhan sa wiring, kayang paganahin yan mga ilaw nyo na yan. Yung busina, yung aux light, on off, or MDL na may high and low, kayang paganahin yan. YouTube lang katapat yan, mapapagana natin yan. So ang problema lang kasi sa wiring, medyo delikado. Kahit mapagana natin yung mga ilaw na yan, hindi tayo sigurado 100% na magiging maayos yung functionality ng mga kinabit natin. For example, ang busina, tapos ang MDL, may mga requirements yan na kailangan nating i-meet, no, sa pag-i-install. For example, mga wire, mga pyesa niyan, mga relay, may mga certain requirements yan para mapagana natin sila ng maayos, mas matagal, mas mahaba yung mas mahaba yung lifespan ng mga kinakabit natin. Dito kasi sa amin sa shop, ang daming nagtatanong about sa installation ng MDL, horn, mga aux light, mga ganyan, maraming nagtatanong. Ngayon, ang labor kasi namin dyan medyo mataas, especially sa gantong setup. Etong setup na to, yung MDL ko na 45 watts, tapos yung laser gun ko na 40 watts, tapos yung aking Bosch Europa na sobrang laki. Ang labor namin dyan, hindi ko alam kung mataas na yan o mababa pa. 1,000 lang ang labor namin dyan, 1,000 pesos. Yung tatlo na yun yung tatlo na yun, Europa, dalawang aux light, so 1,000 pesos. Pero pag kapag single lang, pag busina lang 350, kapag ilaw lang na on off 450. O yun yung rate namin. Ngayon, ang daming namamahalan, or ang daming parang hindi kaya yung labor natin na 450, 350, parang mga ganon. Parang medyo hesitant sila sa paniningil natin ng labor. Ngayon, gusto ko ipaliwanag sa inyo, tapos gusto kong ipaintindi sa inyo kung bakit ganon yung singilan natin. Tsaka gusto ko rin kayong payuan, syempre, kaya nga nandito tayo sa series na mga payo ni Kuya Germs, para magbigay ng payo sa mga kapwa natin motorista. So ganito kasi yan, yung level ng wiring namin sa JR Motowork, hindi na yan yung mga nakasanayan natin na wiring, mga pansit na wiring. Hindi na yung ganun. Ibang level na yung ginagawa natin sa shop pagdating sa wiring natin, pagdating sa installation ng mga busina, ilaw, ganyan, aux light, or kahit yung mga underglow nga na may hirap gawin, tinitira natin, inaayos natin yung pagkaka-wiring. Ang gusto kong gawin ninyo bago kayo mamahalan dun sa mga rate ng mga shop, hindi lang sa amin, tingnan nyo yung background, tingnan nyo yung page, tingnan nyo yung channel, kung may YouTube channel sila, tingnan nyo kung anong klaseng trabaho yung ino-offer nila. Kasi maraming shop na nag-o-offer ng murang wiring, pero hindi ako sigurado doon kung anong klaseng trabaho yung
nilalaman ng murang wiring, no? Pero sa experience namin, murang wiring equals maraming back job or maraming repair. Tsaka ang pinaka-importante, delikado yung mga wire na kinabit kasi mahihina yung quality. Wala na tayo sa installation ng ibang shop kasi ayaw naman nating apakan yung mga shop na gumagawa ng ganun. Ang sa akin lang, unawain natin kung ano yung ino-offer nung isang shop kagaya namin, para hindi kayo magduda or parang hindi naman kayo talo, di ba? Sasabihin natin, ba't ang mahal? Wiring lang naman yan, di ba? Mga ganun yung mga nasa isip kasi natin, ganun yung mindset natin. Kasi nasanay tayo dun sa mga wiring na suksok dito, suksok dyan, kukuha ng power dito sa brake light, mga ganong style. Hindi na tayo ganon. Nilevel up na natin yung pag-wiring natin, Hindi na tayo gumagawa ng mga ganong bagay. Hindi na natin ginagawa yung mga ganon. Hindi na natin ginagawa yung mga ganong bagay na wiring. Kasi marami nang ganon marami nang gumagawa ng ganon. Dapat tayo mga bagong shop kagaya namin, natututo na tayo sa mga ginagawa ng iba na hindi maganda tapos hindi tumatagal. So ngayon, ito yung payo ko sa inyo. Ito yung pinakapayo ko sa inyo pag gusto nyong magpakabit ng mga busina or mga ilaw na gusto nyong ipakabit. Kahit ano pa man yan, kahit anong wiring pa man yan. Kung gusto nyong magpakabit, pumunta kayo sa shop na trusted ninyo or kahit hindi trusted, magtanong kayo kung magkano magpakabit. Yan. Okay lang naman magtanong kung magkano yung labor. Okay? So ngayon, pagkatapos nyo itanong yung labor, for example sa amin 450 yung aux light, labor lang yun. Ngayon ang sunod yung itanong, ano yung mga ikakabit, ano yung mga components na ikakabit, anong klaseng wiring yung gagawin natin. So yun yung pangalawang tanong. Yun yung pangalawang tanong pag sa wiring ang pag-uusapan. Ngayon pag pinakita sa inyo yung mga materyales, check nyo yung mga materyales kung tingin nyo matibay ba. For example, sa wire na lang tayo magbase, anong wire yung ginagamit. Eto ba yung mga wire na China na nagpupulbos katagalan, or eto ba yung wire na makakapal yung tanso na Japan wire na tinatawag. Ayan, dyan na lang kayo tumingin. Pangalawa, ano yung relay na gagamitin natin? Yung ordinary ba na relay or yung heavy duty? Pangatlo, anong klaseng way ng wiring yung gagawin? Tipid ba? Tipid ba na wiring o kompleto? So mga ganong tanungan. Mga ganong tanungan kasi doon kayo masasatisfy kung anong wiring yung ikakabit. Kasi kahit magkano pa yung labor na sisingilin sa inyo, kung masasatisfy naman kayo sa trabaho, yung labor na yan, wala yan. Alam nyo kung bakit? Magpapakabit kayo sa murang wiring, murang labor, pero sakit ng ulo ang aabutin nyo pagdating ng araw. 5 araw, 10 araw po, babalik kayo sa shop, magpaparepair kayo ng motor ninyo, ng ilaw nyo kasi namamatay-matay. Tapos lilipat kayo ng shop, magkakwento kayo, ang pangit ng wiring nila, binabo yung motor mo. Mga ganon, di ba? Mga ganon yung kwentuhan kapag galing ka dito sa isang shop na to, lumipat ka sa kabilang shop. Ganon yung kwentuhan, ganon yung mga parang labasan ng samaan ng loob. Pero in the first place, ikaw na yung nagkamali, ikaw na yung nagkulang sa pagtatanong, ikaw na yung nagkulang sa pag-check ng mga materyales na gagawin, ikaw na yung nagkulang kung hindi mo na-check ng maayos kung anong klaseng trabaho yung gagawin sa motor ninyo. So yung mga ganon. Pangatlo, napayo ko sa inyo, kapag magpapawiring kayo, may warranty ba ang wiring? Yun ang pinakamagandang tanong. Kasi dito sa amin sa JR Motorworks, nag-o-offer po kami ng 1 year warranty sa wiring and 30 days warranty sa mga pyesa. For example, mga switch, mga bumibigay na switch, kasi dito sa mga switch hindi tayo sigurado, hindi naman tayo gumagawa na ito no? Pero yung harness namin, doon kami nag-o-offer ng 1 year warranty. Tapos sa ilaw naman, although wala yung warranty na binigay sa amin ng supplier, nagbibigay kami ng consideration at least 7 days na warranty sa ilaw, mga MDL. Kasi syempre nakakahiya naman sa customer, nagpakabit ka ngayong Monday, linggo nasira na, di ba? So kami naman, ayaw naman namin magkaroon ng masamang tawag ito, background sa customer. Binibigyan namin ng consideration kahit wala kaming kahit wala kaming
makukuha dun sa ilaw, kasi hindi naman kami gumawa ng ilaw eh. Unlike dun sa harness na ginagawa namin sa mga motor, ayun, kami gumagawa nun. Kaya sigurado namin yung quality, sigurado namin yung ganda ng harness na binibigay namin, kinakabit namin, tsaka mga pinapadala namin nationwide sa mga nag-order sa amin. So ayun yung pangatlong payo ko sa inyo, magtanong kayo ng warranty ng wiring. Kasi ang wiring, ano yan, ibang level kasi ng trabaho yan. Kaya tayo nagpe-presyo ng ganon, kasi pinag-iigi natin yung trabaho natin, tapos at the same time iniiwasan natin yung mga back job na trabaho, mga back job na gawain, para hindi rin tayo abala dun sa mga customer natin. Ayun pa, dapat pag magpapawiring kayo, dapat walang back job nga dapat eh. So ayun yung mga pwede nyong tandaan kung magpapawiring kayo ng inyong mga motor. Pasensya na kayo, marami pa sana akong gustong sabihin about sa wiring namin dito sa JR Motorworks. Marami pa sana akong gustong ibigay na payo sa inyo pagdating dito sa pagpapa-install nyo ng mga ilaw, busina. Pero okay na, pero at least na-share ko na sa inyo yung mga kailangan nyong gawin. Nakapagbigay na ako ng payo sa inyo sa mga kailangan nyong tandaan kung magpapawiring man kayo sa mga shop na pinupuntahan ninyo. Pero dito sa amin sa JR Motorworks, nag-o-offer kami ng 1-year warranty dun sa mga harness na ginagawa natin. Tapos 30 days tapos 30 days sa mga switch, at 7 days dun sa mga ilaw na kinakabit natin, na kahit wala naman talagang warranty yun, binibigyan namin ng consideration yung mga customer namin para hindi naman sila masyado mabigatan. So ayun lang, Germ, sana may natutunan kayo sa episode na to dito sa ating series mga payo ni Kuya Germs part 5. Sana nabigyan ko kayo ng kahit konting idea kung sakasakali na gusto nyo man magpa-wiring. Ngayon naman, kung gusto nyong sadyain yung aming JR Motorworks shop, located kami sa East Bank Floodway, Cainta, Rizal. Kung hindi naman kayo makakapunta sa shop, pwede kayong umorder sa amin sa Shopee, or i-PM nyo lang kami sa JR Motorworks. Ipapadala natin via LBC yung complete harness na ginagawa natin sa mga motor natin. Plug and play lahat yun, wala na kayong gagawing wiring, unless otherwise meron kayong mga sariling ilaw, meron kayong mga sariling busina. Yung busina naman hindi na wina-wiring yun eh, kasi plug and play na talaga yun. Yung ilaw kasi, yung laser gun, kapag may nabili na kayo, ayun yung mga kailangan nyo pang idugtong, kasi may mga dugtungan yun. Pero meron na rin socket yun, may kasama ng socket. Kaya pag gusto nyo umorder, PM nyo lang kami, nandito lang kami sa shop. So ayun, Jeff Rocks out.